Karon atong hisgutan ang 7 last words ni Ginoong Hesukristo ngadto sa cross. Ang atong tumong mao ang paghinumdom sa cross sa Kalbaryo nga nahitabo 2,000 years ago. Atong hisgutan kung unsa ang nahitabo sa atong Ginoo, ang labing importanteng bahin sa kasaysayan sa katauhan, ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo. Nagtuo ko nga kinidako kaayong tabang sa atong espirituhanon nga kinabuhi aron atong mabisita ug masabtan kung giunsa gyud kita pagigugma sa atong Ginoo. Kung atong sundon ang timeline, pag Huwebes sa gabi, maybe around 9 p.m. to 12 a.m., after Judas agrees to betray Jesus with chief priests and captains, and also after the Last Supper, si Ginoong Hesukristo nagampo siya sa Garden of Gethsemane. Dito niya gisulti nga, Amahan, kung buot ka, kuhaa kining kupa gikan kanako. Hinuon, dili ang akong pagbuot, mo'y matuman, kundili ang imo. Kita na sayod si Ginoong Hesukristo 100% Dios, 100% tao. Ug atong makita diri ang pagkatawhanon ni Ginoong Hesukristo. Kay bawag gyud siya unsa jud ang pag-antos ug kasakit nga iyang mahiaguman ug mahitabo niya. After niya na gi-arrest si Ginoong Hesukristo Biyernes sa kadlawon, maybe mga around 12 a.m. to 1 a.m. ug diri gibudhi siya ni Judas pinaagi sa paghawk or kiss as a signal or sign to the soldiers nga siya si Jesus. Ug nay nahitabo nga mock trial, in other word, investigation. Ki-investigate siya kadto nga time. Ug kining mga Fariseo nagid sila giandam nga judgment or verdict nga para sa iyaha ug mao na gusto jud nila patyon si Ginoong Hesukristo. Gidali jud nila og execute si Ginoong Hesukristo kay ugma ana kay Sabbath, adlaw igpapahulay. Dili siya pwede ilangsang sa cross ug Sabbath. That is why the women and Joseph of Arimathea nagdali-dali sa paglubong kang Ginoong Hesukristo before the Sabbath started. This is also the time that Peter denies Jesus. Around 1 a.m. to 3 a.m., dito giatubang siya sa mga high priest, Jewish authorities, ug nakadawat si Ginoong Hesukristo ug daghang nga mga akusa. Bisag unsa nga accusations ngadto kaniya like false witnesses, blasphemy, claiming to be king of the Jews, para patyon siya. And they decided to bring him to Pilate, the Roman governor, for execution. Since kini nga mga Hudyo dili sila makahimo sa pag-carry out sa capital punishment. Mga lasay sa buntag, gihatod si Ginoong Hesukristo ngadto kang Pilato. Kay naanay hukom nga kinahanglan gid siyang patyon. Apan, dili sila pwede nga sila mismo mupatay niya. Busa, gihatod siya kang Herodes. Mga rason nga nung gihatod siya kang Herodes, unang-una is si Ginoong Hesus gikan sa Galilea. Ug ang Galilea under sa jurisdiction ni Herodes Antipas, dili ni Pilato. Ug walay nakita si Pilato nga sala ni Jesus nga angay sulutan sa balaod sa Roma. Ikaduha, gusto ni Pilato nga likayan ang responsibilidad ug para kaniya usa kini ka political nga desisyon aron malikayan ang kagubot. Ikatulo, naay tension daan ang relasyon nila kang Herodes. Busa ang pagpadala kang Jesus ngadto kang Herodes usa kini ka paagi nga pasig-uli sa ilang relasyon. Ug pag-abot dito, wala pud makit-i ni Herodes nga angay sulutan si Ginoong Hesukristo, walay legal nga basihan ug gahom si Herodes aron sa pagsilot kang Ginoong Hesukristo. Si Herodes dili man gobernador sa Roma, si Pilato ra isig gobernador sa Judea. Mo'y adunay otoridad sa Roma nga maghimo og silot sa kamatayon. Busa gipabalik siya pag-usab ngadto kang Pilato isip gesture of cooperation. But because of the pressure by the Jewish leaders and the crowd, the people of Jerusalem, gialaw ni Pilato to execute Jesus. Ug unya, si Pilato misulay og likay sa sala. Iyang gihugasan ng iyang mga kamot isip simbolo sa iyang kawalay labo. Apan, sa tinuod, nahadlok siya ug miuyon gihapon sa ilang gusto ug si Ginoong Hesukristo ilang gipalangsang sa cross, even though against
Pilate's will. Around 7 a.m. to 8 a.m., diri gi-torture si Ginoong Hesukristo sa mga Roman soldiers. Diri gibugal-bugalan siya, gisuluban siya korona nga tunog, gipasulob siya purpura nga bisti. It could be laom kaayo ni siya nga mga samad, nangalak siya mga unod tungod sa mga ngilngig nga mga gipanggamit nga hinagiban sa mga soldiers. Mga around 9 a.m., diri gilangsang na siya sa cross ug nay duha ka mga criminals sa iyang wala og tuo nga bahin. Og diri sa cross gisulti niya ang 7 last words ni Ginoong Hesukristo. Ang una niyang gisulti sa Luke 23 verse 34, "Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots." Ang una niyang gisulti is forgiveness. Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang ginabuhat. Kung atong imaginon pag-ayo, atong makita diri ang kaluoy, ang gugma o pasensya niya sa tao. Bisan tuod siya gi-akusahan. Bisag unsa na lang mga akusa sa iya, false witnesses, blasphemy, claiming to be king of the Jews. Doon na sa mga rejection nga mga panghusga sa mga tao sa Jerusalem nga nagaingon nga ilangsang siya sa krus, ug kaniyo sa mga Jewish religious leaders and guards ngadto sa Sanhedrin nga nagaluwa sa naong sa atong Ginoong Hesukristo ug gitaptapan ang iyang mga mata. Ug kaniyo usab sa Herodes ug ang iyang mga soldiers gimak si Ginoong Hesukristo after nga si Ginoong Hesukristo ni refuse to perform a miracle. Ug kaniyo sa mga sundalo, mga Roman soldiers nga nangalatigo, nagalangsang siya nga mga tiil ug kamot ug gisugal nila ang bisti ni Ginoong Hesukristo. Ug kaniyo usab nga mga religious leaders sa cross, the Roman soldiers sa cross, ug one of the two criminals katong the repentant thief nga nagaingon, he saved others but he himself cannot save. So, imagine, mauni ang nahitabo sa atong Ginoong Hesukristo ug ang iyang gugma ug kaluoy ug pasensya niya sa tao nagapabilin. Og ikaduha sa Luke 23 verse 43, "And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise." Within 6 hours ang pagpalangsang ni Ginoong Hesukristo before siya namatay, iya ning gisulti sa usa sa mga kriminal sa iyang tapat nga na-convict and later on nituo siya kang Ginoong Hesukristo. Mauna niingon siya, sapagkat tinuod magaingon ako kanimo nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban kanako. Ang giingon diri nga paradise o paraiso mao ni siya ang langit nga diin naa dito si Lazaro nga gitawag nato nga Abraham's bosom. Atong unaon pagayo kriminal siya, tibuok niya nga kinabuhi puno sa pagpakasala ug wala nay siya'y higayon nga mga lagad sa Ginoo ug maghimo ug maayo para sa Ginoo. Kumbaga, sa iyang stage sa iyang life ulahi na ang tanan. Buti pasabot kung ang tao nga naa siya diha sa tumoy sa kamatayon ug unsa pa niya nga hilabihan nga makasasala o pagkadautan, doon na siya'y paglaom nga makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi sa pagtuo, kinasing-kasing diha kang Kristo. We are saved by grace through faith. Mamaluwas kita, pinaagi lamang kang Ginoong Hesus, nga siya himself mao ang dalan padulong sa langit. Kung atong tanawon, ang kriminal buhi pa siya, pero nakasiguro na siya kung asa siya paingon. Kaya ang Ginoo nagpromise sa iyaha nga makaadto siya langit. Mao sad ikaw, kung nituo ka kang Ginoong Hesus, gidawat nimo siya isip personal nga manluluwas ug imong gisurrender ang imong kinabuhi ug nibiya ikaw sa pagpakasala na ay kasiguraduhan ug sa langit ka paingon. Dili na kinahanglan nga hibaluan pa nimo og mamatay na ka ug asa ka paingon. Kay sama aning kriminal gikuyog siya kauban sa Ginoong Hesukristo paingon sa langit. Og napakita kini
Dili ka makaluwas pinaagi sa imong maayong buhat, kun dili mamaluwas ikaw pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Hesus kinasing-kasing. Ug ang ikatulo sa John 19 verses 26 to 27. When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son. Then saith he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour, that disciple took her unto his home. Makita na to dere nga nanugon si Ginoong Hesus ngadto ni John ug ni Mary. Mauna niingon siya, Babay, Mary, tan-awa ang imong anak. John, tan-awa ang imong inahan. Ug concerned jud siya sa iyang mama. Instead, si Ginoong Hesus unta ang moalinga sa iyang mama, but when the time nga mamatay na siya, gihatag ni Ginoong Hesus ang responsibilidad ngadto kang John sa pag-alinga sa iyang mama. Probably wala na si Joseph diri, matud pa sa mga scholars, patay na siya kaninga time. Makita na to diri ang kasing-kasing sa atong Ginoong Hesukristo ug atong imaginon sakit kaayo ni sa dihang iyang mama nga nakadungog sa gipamulong ni Ginoong Hesus, nanugon siya while nga nagbitay sa cross. Ug ang ikaupat sa Matthew 27 verse 46. And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Maybe this time, mga 12:00 sa udto, si Ginoong Hesukristo may hilak ug misyagit sa makusog nga tingog ug siya miingon sa Aramaic nga pinulungan, Eli, Eli, lama sabachthani. Nga sa to pa, Diyos ko, nganong gitalikdan mo ako. Probably kani nga time, grabe na kapuy-puy sa iyang mga kamot, nga nakalangsang ug ang iyang mga tiil. Ug grabe na iyang kasakit ug pag-antos. Nagkut kini sa salmo sa usa sa mga suwat ni David. Pero kung atong unaw-naon pag-ayo, ngano kaha nasulti ni Ginoong Hesukristo? Gisulti ni Ginoong Hesukristo not just fulfilling the scripture, the prophecy in the Old Testament, at the same time, naka-experience si Ginoong Hesukristo og abandonment. Og ang Dios Amahan, mitalikod kang Ginoong Hesukristo, God the Father, turn His face away from Jesus. Mao kini ang gasa sa atong Ginoo para kanato. Ang tanan nato nga mga sala, ikaw ug ako, gilangsang uban kang Kristo ngadto sa cross. Kumbaga, si Ginoong Hesukristo siya ang halad inihaw. The same with the people in the Old Testament nga naghalad silag mga hayop para mulimpyo sa ilang mga sala. But in our time, si Ginoong Hesukristo siya ang halad inihaw. The ultimate sacrifice. Mihatag sa iyang kaugalingon, siya walay sala, giangkon niya ang tanang sala in our behalf. Nga haron kita mamatarong sa tubangan samahan pinaagi kaniya. Ug ang ikalima, John 19 verse 28. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. Kung atong analyson from the Garden of Gethsemane, gidakop si Ginoong Hesukristo Biyernes sa kadlawon around maybe 12 a.m. to 1 a.m. O gi-investigate siya around 1 a.m. to 3 a.m. sa mga Jewish authorities. O mga alasay sa buntag, gihatod si Ginoong Hesukristo ngadto kang Pilato o gitorture siya, gilatigo around 7 a.m. to 8 a.m. until here around 1 to 2 p.m. hanging on the cross. Imagine that time frame. Mao ni ingon siya, giuhaw ako. O gitigaan siya og espongha, mituhop og suka, gitunol kini ngadto sa iyang baba. Ato makita diri ang humanity ni Ginoong Hesukristo during this time
nga siya nag-antos para kanato, and it's normal for him nga uhawon siya. Ug ang ikaunom sa John 19 verse 30. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. Sa diha nga mabugtuan na siyang ginhawa, niingon siya, natapos na. It is finished. In Greek word, tetelestai, it means paid in full. Nabayra na nako tanan, and my mission is already done. Nagpasabot lamang kini nga ang atong kalawasan o ang atong katubusan na humana. O ang atong Ginoong Hesukristo nag-provide sa ato og dalan nga haron kita mamaluwas. O ang ikapito, ang katapusan sa Luke 23 verse 46. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, "Father, into thy hands I commend my spirit." And having said thus, he gave up the ghost. Gikan sa alas 9 sa buntag, gilansang siya sa cross, ug pag-abot sa alas 3 sa hapon, diri namatay siya. Imagine, alas 12 hangtod sa alas 3, supposedly init ni, nay adlaw, but ang adlaw wala muhatag og kahayag, mingit-ngit within 3 hours sa tibok lugar. Og siya miingon, "Amahan, nganha sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu." Og diri nga time namatay si Ginoong Hesukristo alas 3 sa hapon. Makita usab nato diri ang submission niya sa Amahan nga iyang espiritu mubalik ngadto kaniya, ug ang espiritu usab nato ingon nga tawo mubalik usab sa Amahan inikatapos sa atong kinabuhi. Mao kini ang 7 ka mga katapusang pulong ni Ginoong Hesukristo ngadto sa cross before siya namatay. Ang ngayon lamang bisitahon nato ang cross ni Ginoong Hesukristo sa iyang gibuhat ug ang iyang pag-antos para kanato. Ang ngayon usab siya nga atong simbahon ug labaw sa tanan, unta makahatag kini og inspirasyon nga mga lagad kita sa atong buhi nga Dios o Ginoo.